Welcome. You're now in Walk with God with Pastor Pal. Hi guys, walking with God muna tayo ulit. Alam nyo, habang naglalakad ako ngayon, tumawag yung isang friend ko na Christian. Sabi niya sa akin, Pastor, ito po yung situation ko, ito po yung nararamdaman ko. Sabihin ko po sa inyo, pero kayo na po bahala mag-explain. Gusto ko po sana malaman kung paano ba malalaman kung siya na ba talaga. Meron daw bang mga sign? Ano ba yung mga sign? Kung gusto ko lang ba siya o talagang para sa akin siya? Kailan po ba dapat mag-stop or kailan dapat ipaglaban? Ganun po niya sinabi sa akin. At alam niyo guys, totoo naman yan. Madaling sabihin na tiwala ka lang, dasal ka lang. Pero pag ikaw na yung nasa sitwasyon, nako, napakahirap mag-decide. Gaano ka-importante ang tamang paghahanap ng partner at paano mo ma-qualified kung talagang siya na yon. Ang paghahanap ng partner at future husband and wife ang isa sa pinaka-crucial na desisyon sa isang buhay ng tao. Ako personally, ito yung masasabi ko pinakamabigat na ginawa kong desisyon. Pero praise God, tama yung desisyon ko. May gusto akong share sa inyo ng mga principle sa paghahanap ng tamang mapapangasawa. Una, check mo ang direksyon. Kung pareho po ba kayo ng pupuntahan. Kung ikaw takbo ng takbo, papuntang heaven, tapos siya naman, naglalakad papuntang iba, mahirapan po kayo. Hindi po pwedeng ikaw lang yung nag-a-adjust. Hindi pwedeng puro ikaw yung mag-a-adjust. Actually, sa Christian, hindi nga pwede yung ikaw lang yung Christian or believer ni Jesus. Ang tamang relasyon, dapat po sabay tayong lalapit sa Panginoon. Two-way communication yan. Dapat one team kayo. Parehong misyon, pareho ng plano. Pangalawa, check mo yung kilos, hindi lang salita. Madali kasing sabihin na, I love you, mahal kita, bebe. Charis. Madaling sabihin yung mga bagay na yun. Madaling sabihin na hindi kita sasaktan, ikaw lang sa buhay ko. Mahal na mahal kita, ibibigay ko sa'yo lahat. Pero tanungin mo siya kung alamin, responsable ba siya, masipag ba siya, marunong ba siyang rumespeto sa magulang mo at sa'yo. Tunay na sign, wala sa bulaklak o regalo or material things. More than that, nasa character at disiplina yan. Ito po ang tandaan natin. Kung hindi ka mapayapa, sign of wrong direction yan. Kung araw-araw stress ka, araw-araw umiiyak ka, nasasaktan ka, binabaliwala ka, hindi po yan sign. Hindi yan good sign. Hindi mo kailangan pilitin ang dapat mangyari sa'yo. Para sa'yo, hindi ka mapapagod. Hindi ka napapagod maghintay. Higit sa lahat, hindi ka nawawala ng respeto sa sarili at sa Diyos. Kaya guys, habang naghihintay, huwag kayong magmadali. Huwag kang magsesettle sa pwede na. Kasi habang buhay yan eh. Kailangan magtiwala kay Lord. Aralin ng mabuti yung tao. Manalangin. Importante ang spiritual life and walking with God. Sa pamamagitan ng tamang paglakad kay Kristo, walang imposible. Mahanap natin para sa atin. God bless you all. See you.